Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Marami tayong bibigay na tips sa araw na to. Si Doc Lisa magbibigay ng tips tungkol sa... Body odor muna. At dun sa second part natin, bad breath. Pero ito, napakaganda ng topic natin ngayon. Pinipray ko to maigi. Sa tingin ko, marami tayong matutulungan. Pag-usapan natin tungkol sa stress, yung mga nai-stress sa inyo, yung mga laging nagagalit, yung mga nalulungkot, nadidepress, lalo na yung mga OFW, wala kayong kasama ngayon, yung mga may sakit, nadidepress, galit, nervyos, sakit sa puso, pag-uusapan natin. Kung bakit kayo nalulungkot, ano yung mga medical complications, at paano tayo iiwas. At napakaganda pa, Doc Lisa, marami ako nahanda para sa kanila. Pag depressed kasi, hindi na kaya nung pasyente minsan umangat mag-isa. Hindi na niya kaya mapagaling. Kaya ang mga tips ko mamaya para sa mga kaibigan ng mga taong depressed, kaibigan ng taong may mental problems, para matulungan niyo sila. Tuturuan natin yung mga kamag-anak. Kaya salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share, at umpisahan na natin ito kay Doc Liza. Yes. Sama natin si Reggie. Bad breath ba? Body odor. Body odor muna. Body odor muna. Reverse ka lang. Ayan. Salamat po sa pag-like at pag-share para maraming makanood. Yes. So, magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa body odor at mga tips para hindi tayo mangamoy. Kasi talagang umaga pa lang, pawis na pawis ka na dito. Alam nyo naman, whole year round dito sa Pilipinas, tropical country tayo. Talagang whole year round, summer. Kaya talagang mapapansin nyo, naku, ba't ang anak ko ang asim-asim, hindi ba? So, ito ang ating mga tips para sa inyo. Ang body odor kasi, pinaghalong pawis at bakterya yan. Pag naghalo yung dalawa, mabubuo yung body odor. Meron kasi tayong dalawang klase ng sweat glands. So, sweat meaning pawis. So, yun yung naglalabas ng pawis sa ating katawan. Meron yung tinatawag na eccrine glands, yung konti lang yung amoy nun, tsaka makikita nyo sa buong katawan. Pero meron tayong isang klase ng glands, yung apocrine glands. Ito, dun sa mga lugar na mabuhok tulad ng anit, kilikili, yung mga singit-singit, hindi ba napapansin nyo? Diyan talaga mas maasim. So, pag nagsama ang pawis at mikrobyo equals, so pawis plus mikrobyo equals maamoy or body odor. Kaya magbibigay tayo ng mga tips sa inyo para medyo bumango-bango tayo. Yan. Ang number 1 natin, mapapansin nyo, dun sa grocery, iba't ibang klase yung deodorant o yung panglagay sa kilikili. Meron yung antiperspirant. Yan. Ito, makikita nyo. Antiperspirant. Ito, ang trabaho nito, madalas sila aluminum base para hindi tayo magpawis. So, binablock nito yung ating sweat glands. Tapos, mapapansin nyo rin, meron yung tinatawag na deodorant. So, nagpapabango naman dun sa ating pawis or para patungan yung maamoy na pagpapawis natin. Usually, mga alcohol-based naman yung ganon. Pero, ito ngang nakita natin na mga produkto sa grocery, antiperspirant na, deodorant pa. So, babasahin nyo maigi. Tapos, sa mga babae, meron ding whitening, So, kung ayaw nyo mangitim ang inyong kilikili, pwede rin kayong pumili ng mga may whitening. Kasi, tayo mga Pinay, very conscious dyan. Gusto natin maputi ang ating kilikili. Another tip or tip number 3, pwede tayong maglagay ng alcohol. Kasi di ba sabi nga natin, mikrobyo ang cause niyan. So ilagay nyo ito sa cotton balls, tapos siya yung ipapahid ninyo dun sa inyong kilikili. So for sure, kasi alcohol to, 70% yan, mapapatay niya yung mikrobyo. So kahit magpawis kayo, kung wala naman yung mikrobyo, hindi kayo gaanong mangangamoy. Meron din ngayon mga ready-made na natawas, pero meron ding powder form to. So kung ano yung nakasanayan nyo or gusto nyong gamitin, pwede din. Kasi tayong Pinoy, sanay sa tawas. Alum yan in English. Number 4 tip.
syempre, kailangan nating maligo araw-araw. Tapos, pag naliligo kayo, pwede kayong gumamit ng mga antibacterial soap. Yan. Iba't ibang brand sa grocery, pwede basta tignan nyo lang. Kung medyo maamoy kayo talaga, pwede antibacterial. Yun lang, ang consequence nito, medyo mas nakaka-dry ng skin. So, mag-lotion na lang kayo afterwards. Yung mga ordinary soap, hindi gaanong nakaka-dry ng skin. So, pag naliligo, yung mga singit-singit, kilikili, leeg, ng mga anak nyo, yan yung sabunin ninyo mabuti. So, kailangan sinasabon mabuti yon para pag inamoy nyo, hindi maasim. Tapos, hindi ba napapansin nyo yung ulo ng mga bata? Kahit ulo ng adults talagang may kanya-kanya at sari-sariling amoy. So, habang naliligo tayo, basain mabuti ang buhok. Tapos, yung shampoo, ilagay sa inyong palad, lagyan nyo ng konting tubig, tapos i-shampoo maigi doon sa buong buhok at banlawan mabuti. So, tandaan na, kailangan maraming tubig para bumula, para mabanlawan din mabuti. Kasi ang anit, maamoy. Actually, may mga tao, talagang maamoy yung anit. Isingit ko lang, Doc Lisa, may isang magandang tip si Dr. Cathy Go, isang dermatologist. Pag naliligo kayo, pag nagsha-shampoo kayo, ang sikreto ay maraming tubig. Kailangan basang-basa daw yung buhok bago ilalagay yung shampoo para matanggal yung dumi. Kasi pag yung buhok nyo, konti lang ang tubig, puro shampoo, ikot lang daw ng ikot yung dumi, hindi daw lilinis din. So maraming tubig kailangan. Yes, tsaka itanong nyo rin kung maamoy talaga yung anit nyo kasi may nagpatingin din sa akin nun. Talagang nahihiya na siya dun sa amoy ng anit niya. So, isasabon mo lang maigi tapos iklian yung buhok para hindi magpapawis kasi nga pawis plus mikrobyo yan. Katulad na sinabi ni Doc Lisa, meron kasi tayo dalawang klaseng sweat glands. Yung glands na gumagawa ng pawis, merong isang sweat glands, walang amoy. Like dito sa kamay, walang amoy yung sweat glands. Pero meron tayong sweat glands, ibang itsura niya sa microscope. Naglalabas siya ng may amoy, sa buhok, sa kilikili, sa private parts, hindi ko na sasabihin, mas maamoy siya. Kaya mas kukuskusin natin yung mga parts na yon. Katulad na sinabi, itong mga antibacterial soap, i-add ko lang, Doc Lisa, meron siyang special ingredient, itong triclosan. Itong triclosan, antibacterial siya. Marami ng pag-aaral dito sa triclosan kasi parang antibacterial siya, kung beneficial, hindi beneficial. Sabi na iba, wag masyado gumamit. Pero para sa akin, sa experience ko, meron kasi ako minsan yung mga pula-pula, parang tigyawat-tigyawat. Kung meron kayong mga tigyawat sa balat, sa hita, dahil yan sa bacteria, Staphylococcus aureus. At na-try ko na iba't ibang soap. Nung gumamit ako ng any antibacterial soap, kahit anong brand naman, antibacterial soap, natanggal yung mga pula-pula. Para hindi dumami yung mga bacteria dito sa balat mo. Kaya lang, ang problem dito, nagda-dry kung palagi mong gagamitin. Kaya sa mukha, hindi ko gano'ng ginagamit kasi nagda-dry para nagkakaroon ng mga flakes. So, gamitin nyo lang kung kailangan, tapos balik kayo sa moisturizing soap later on. Yes, oo. Meron mga mumurahin. Tignan nyo lang ang mga presyo sa ating grocery. So, may murang antibacterial, may mamahalin. Pili na lang kayo. Tapos, another tip nga natin, kung pwede maligo twice a day. Mabilis lang naligo, shower. So, isa sa umaga, isa sa bago matulog, para maiwasan yung pangangamoy. Kasi yung iba talaga, conscious sa kanilang body odor. Lalo na kung ang trabaho mo ay talagang pinapawisan ka. Tapos, itong mga lugar na magiging mapawisin, tuyuin ninyo mabuti. Kasi pag mamamasa-masa yan, talaga namang pupuntahan niya ng mikrobyo. Katulad ng paa. Merong nabibili, 15 pesos lang sa grocery, mga foot powder. So, pagkaligo nyo, tuyuin nyo maigi yung inyong paa. Doon sa mga tao na talagang maamoy ang paa, tuyuin mabuti ang paa. Turo din to sa atin ni Dr. Cathy Go. Pagkatuyo, pwede nyong lagyan ng foot powder na nabibili sa mga botika at sa ating grocery. Pwede nyo ilagay yun sa loob din ng inyong sapatos. Tsaka pwede maghugas 2 times a day. Kung talagang may amoy yung paa, yung kilikili, kung
hapon na, may amoy na, di pwede naman maghugas naman sa hapon, di ba? At least naghugas kayo twice a day, mababawasan yung dami ng bacteria at yung amoy. Yes. Tapos sa trabaho ninyo, pwede kayong magbaon ng extra cotton socks. Ha? Kung pipili ng mga tela, kailangan cotton. Gaya nito, itong socks na ito, cotton socks. Baon kayo, kung hindi open shoes ang pwede nyo isuot sa inyong trabaho o school, baon kayo ng extra socks para makapagpalit kayo sa tanghali. Kasi ang paa natin, di lang natin nakikita pero ang pagpapawis niya ay katumbas ng isang baso sa buong maghapon yun. Ganon kapawis ang ating paa. Isang basong pawis. Pawis! Actually, kalahating baso, kaliwang paa, kalahating baso, yung kanang paa. Kaya talagang mangangamoy ang inyong paa. Baon kayo ng extra medyas kung maamoy ang kilikili. Baon kayo ng extra t-shirt na pangloob sa inyong trabaho. Tapos piliin nyo ito yung mga cotton t-shirts. Bakit cotton? Kasi mabilis siya matuyo pag medyo nababasa at saka mas mahangin. So, ang damit din, kailangan medyo maluwag para medyo labas-masok ang hangin. Pagdating sa sapatos, sana mahangin din ang sapatos kung makakakita kayo ng mga open shoes. Open shoes. Oo. Okay. At iwasan din yung mga pagkain maaamoy kasi lalabas yan sa inyong pawis eh. Yung mga pagkain. Oo, tulad ng mga bawang sibuyas, dahon ng sibuyas, mga spices, iba't ibang spices. Tapos syempre meron tayong makinakain yung mga maaamoy na isda. Maaaring lumabas yan sa pawis. Alam ko, masarap to lahat. Tulad ng tinapa, tulad ng mga tuyo. Kaya lang, minsan mapapansin nyo kung medyo conscious na kayo sa body odor, pwede nyong iwas-iwasan yan. Mga fresh na lang yung kainin nyo, fresh gulay. Sinasabi din nga natin, kailangan uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig para hindi rin concentrated ang inyong pawis. So, kailangan sa buong maghapon, marami-rami tayong mainom na tubig. Tapos, kailangan lagi mabango din ang laban ng ating damit. Kasi, pag isinuot nyo na medyo maamoy, or syempre, kung ulit kayo ng ulit ng damit, makakadagdag yan dun sa body odor. Baka hindi na natin pansin, pero sa iba pala, medyo naaamoy na nila. Tapos, maganda din, yung mga meetings natin, gawin nating umaga para mabango at fresh pa tayo. Kasi pag sa hapon, baka pawis na tayo eh. So, mas magiging maamoy din tayo. Yun. Tapos, kailangan lagi cool lang tayo. Huwag tayong may stress, huwag tayong magmamadali. Kasi kapag pinawisan tayo ng pinawisan, di ba, pawis plus mikrobyo equals body odor. So, ayaw natin na magiging pawis na pawis tayo. So, lagi lang cool. Tapos may mga tao talagang grabe magpawis sa mga palad, sa ulo nga, sa paa. Pwede po tayong magpatingin sa ating mga dermatologist kung talagang nababagabag na tayo dito. Ito po yung hyperhidrosis na tinatawag. Or pwede din naman sa ating mga endocrinologist, baka hyperthyroid tayo. So, yan lang ang mga tips natin tungkol sa body odor or pangangamoy. Yes, Doc Willie. Okay, maraming salamat, Doc Lisa. Pati kay Reggie, ating camera woman. Dito tayo, Doc Lisa, lipat tayo. Ang next topic natin ay tungkol sa stress, sa galit. Re-reverse na lang natin muna to. Yan, reverse. Sa stress, sa galit. Dito ka, Doc Lisa. Mamaya na tayo lumipat. Meron pong marami nagtataka kung bakit ang tao may amoy. 'Di ba? Meron siyang amoy eh. Sariling amoy. Bakit ang tao may sariling amoy? Alam niyo ba ang sagot? Nakakatuwa eh. May tao talaga, yung asawa mo, yung partner mo, alam mo yung amoy niya eh. Meron po kasi tayong yung katawan natin, naglalabas siya ng special amoy. Ang tawag dito pheromones. Alam mo, Doc Lisa, para saan ang pheromones? Yes. Sariling amoy yon para maka-attract ng other people. Yes, tama yon. Parang sa mga animal kingdom, sa mga hayop, meron din silang sariling amoy. 'Di ba? Minsan yung mga aso, alam niya yung amoy nung isang 'di ba? Dog din. Dog din, 'di ba? Kung lalaki o babae. So meron nilalabas ka sariling amoy para maka-attract. Actually, ang purpose daw doon ay maka-attract ng opposite sex. Kaya nga yung mga pabango, yung mga perfume, 'di ba? Tinetest nila 'yan na babagay doon na nakaka-attract. Kaya lang, pag maraming ang bacteria, ang problema,
Hindi na makaka-attract. Yes, Tsaka- maghahalo na yun. Iba Tsaka- na amoy ng Tsaka pabango. ang problema sa pabango, kung may pabango nga, lalagyan mo naman ng body odor, mas maahasim. Iba yung amoy. Oo, parang nasira yung amoy. Tsaka Pero yun na nga, kaya nga yung mga commercial, di ba lagi boy Oo and nga. girl ang Okay. kanilang subject doon. Sige, so salamat sa pag-share ha. Next topic, unahin ko muna yung galit, iwas sa galit bago tayo sa depression. Maganda yung board natin sa depression. Ngayon, alam ko marami sa inyo ay hindi mapigilan magalit, di ba? Doc Lisa, minsan naman tayo. Pero alam niyo ba yung laging nagagalit, maraming bad effects sa katawan natin. Pwede yung galit, pwede yung konting inis. Kung konting inis lang, it will take siguro ilang buwan bago masira ang puso, bago magbara yung puso. Isa yung complication yung laging galit. Lagyan natin, lagi kang galit sa mister mo, yung mister mo nang bababae, di ba? Na mainit ulo mo, hindi mo masabi yung galit mo. Pwedeng magbara, pwedeng sumikip, pero medyo matagal yung panahon. Siguro mga 6 months, 1 year bago magkakaroon ng bad effects. Pero yung sobrang galit, yung talagang nagalit ka, hindi mo makontrol sarili mo, may nangyayari sa utak natin. Yan, Doc Lisa Yung utak natin, parang nagsho-short circuit Parang nawawala sa tamang pag-control. Meron kasing parte sa brain natin, nagko-control yung galit ka sa tao, gusto mo siya suntukin, pero napipigilan mo kasi may nagko-control. Pero pag sobra kang galit, nawawala yung control. So, pag sobrang galit, number 1, yung blood pressure nyo pwedeng tumaas ng 50 points. Tunay po to. Palagyan natin ang BP nyo, 130/80. Tapos, nagsisisigaw ka, nagalit ka sa isang kaibigan mo, nagalit ka. Ang nangyari, yung 130/80 mo, check mo ang BP mo, magiging 180/100 yan. Kaya mararamdaman mo, umiinit yung ulo mo, di ba? Namumula ka, parang namamaga yung dito sa may likod Parang nangangapal. That means high blood ka na. Delikado yun. Pag umakyat na 180, ang taas-taas na yan, umabot pa siguro ng mga 200 ang blood pressure, doon na puputok sa brain, at pag pumutok sa brain, doon tayo ma-stroke. Diba? Doon tayo ma-stroke. Pakita ko to siguro yung model. So, number 1, pag sobrang galit, pwede tayong ma-stroke. Ito tayo, Doc Lisa. Reverse natin yan. So, ito yung sa heart, pinapakita ko. Ito yung puso, malaki lang itong model natin. Pag sobrang galit, kumikipot din to. Ito yung artery, yan yung daanan ng dugo. Pag maganda ang dahaloy nito, happy ang puso, walang chest pain, hindi sasakit ang dibdib, hindi mabigat. Pero pag nagalit ka, sumisikip yan. Pwede yan. Lalo na kung may dati ng bara, naninigarilyo ka, tapos nagalit ka, lakas pa ng tibok ng puso, di ba? Tibok ng tibok, madelikado. Baka ma-heart attack. Okay? Tapos, pag sobra din taas ang blood pressure, Doc Lisa, pakita mo yung sa carotid artery, pwedeng mataas ang blood pressure, tataas din yung pressure dito, 180, 200, aakyat dito sa ulo, puputok yung ugat sa utak, magkakaroon ng stroke. So, yan din sa complication ng sobrang galit. Ito yung puso, pati yung paghinga mo sa baga, di ba? Lakas ng paghinga, parang hinihingal ka. At ang pag sobrang galit, Doc Lisa, humihinto ang galaw ng tiyan. Tunay po to. For example, gusto mo na dumumi, gusto mo na pumunta sa banyo, tapos biglang nagalit ka o natakot ka o meron ka narinig na malaking issue, hindi ba parang nawawala yung dumi mo? Parang nawala, parang bumalik. Hindi ka na madudumi. Parang humihinto kasi siya Kasi lahat ng dugo, lahat ng attention natin nasa puso, nasa utak. Galit ka Napupunta sa muscle, gusto mo sumuntok ng tao. Kaya yung tiyan, wala na muna siya. Magsha-shutdown siya. Wala mo nang galaw yung bituka, kahit nadudumi ka, naiihi ka, mahihinto mo na yan. Kasi nakafocus ka doon sa galit. So, yan yung mga bad effects. At yun na nga, stroke, heart attack. Tapos magbibigay tayo ng tips paano iiwas sa galit. Ito, Doc Lisa, papakita ko. May na-prepare ako. Yan. Dito tayo. Kita natin.
So, ito po gagawin ninyo. Top 10 ways to control your anger. Hindi masama. Marami akong kakilala na galit, pumutok yung ugat sa mata. Alam niyo yung pumutok yung ugat sa mata, may namula bigla, nakakatakot yun. So, sa galit din yun. So, number 1, learn to recognize your anger signs. Alam mo naman yung nagagalit ka na di ba? Pag naiinis ka na, alam mo naman yung senyales talagang may nararamdaman ka, namamanhid na ba yung kamay mo, parang mas mabilis na yung galaw mo, padabog-dabog ka na, di ba? Naninig, patapon-tapon na yung mga gamit, alam nyo na. Pag parating na, oops, ingat na tayo. Okay? Turn your anger into positive energy. Since malakas ka nun, mainit ang ulo mo, di ba? Sinabi ko sa inyo, napupunta yung dugo sa kamay, sa paa, para gumalaw. At mahina sa tiyan, di maglinis ka na lang. Magwalis ka ng mga dahon. Magwalis, maglaba, di ba? Diyan mo daanin, kuskusin mo yung banyo ninyo. Style mo pala yan, Doc Lisa, no? Kaya minsan si Doc Lisa inaayos yung mga gamit ng mabilis. Hindi, mabait si Doc Lisa. Pira lang yan magalit. Once, pag full moon lang. Ito, count 1 to 10. Katulad na sinabi ko, pag sobra kang galit, itong utak natin, para siyang short circuit. Ibig sabihin, parang hindi gumagana yung utak natin. Bali ito, Doc Willie, ang sinasabi niya, pag galit ka, bago ka sumigaw, bilang ka 1 to 10, baka bawas na ang galit mo pagdating ng 10. So, hindi mo na maaawa yung kaaway mo. Kulang ang 1 to 10. So, tingin ko kailangan 1 to 100. Kasi kung 10 lang, di mo kakayanin. Kailangan mo 1 to 100 kung talagang mainit na ulo mo So, ganoon natin gagawin, ha? Okay. So, pag sobra kang galit kasi hindi mo makokontrol nagkakaroon ng mga problema dito sa utak Okay. Ito, bagay to sa mga nagda-drive, ha? Malaking tulong to para hindi tayo mabaril sa gitna ng highway. Kasi? Iwas ka na doon sa mga taong galit. Tapos, kung ikaw naman ang galit, ito yung mga pwede mong gawin. Kasi ito din ang pinagmumulan ng mga away sa kalye. Tinuturo ko, Doc Lisa. Itong pinapakita namin sa inyo po, ito yung number 1 na gamot sa galit, ha? Ito yung number 1 na lunas. Ano tong number 1 na lunas? Hindi lang sa galit, pati sa depression, mamaya. Kailangan ka magsalita. Okay? Bakit? Diyan lumalabas yung galit Diyan nababawasan ang galit. Ha? Pag nagsalita ka. Paanong salita? Pero syempre, yung salita, wag mo naman sigawan yung boss mo. Matatanggal ka sa trabaho. Wag ka naman mag-post ng masama sa Facebook. Baka maban yung account, di ba? So, kung magsasalita, siguro, katulad siya, minsan kinakausap niya pusa Meron dito, katulad yan, kinausap niya pusa. Di ba? Pwede mo naman share your feelings with a friend. Or kausapin mo salamin, di ba? O ilabas mo sa ibang bagay. Pero maganda yung nagsasalita kasi baga sa nagluluto ka, kumukulo, kailangan lumabas yung init. Diyan lumalabas yung init. Pwede kang mag-basketball. Kumuha ka ng maraming papel, i-shoot mo sa basurahan. Kung wala kang sariling basketball. Ako naman, Doc Lisa, para steady gawin natin. Ito. Habang maliit pa ang problema, lulutasin mo na. Okay? Huwag yung masyadong iwas ng iwas. So, solve problems while they are small. Okay? Control your anger. Ito. Huwag manuntok ng ibang tao, di ba? Delikado. Makukulong ka. Madidemanda tayo. So, punch a pillow, not a person. Di ba? Ang ganda ng tip niya. Don't let your anger build up. Patulad ng sinabi natin, magsalita na, ikwento nyo na. Ha? Kasi, delikado, una, masama sa kalusugan nyo. Mas tatanda pa kayo, kukulubot din. Ito, recognize that your anger can hurt others. Diba? Kung minsan kasi may tao nagiging bully na, ito, sinasaktan na niya, sinipa na niya yung gamit, pati yung bata, walang kamalay-malay, doon nilabas yung galit. Diba? So, kawawa naman. At ito yung napakahalagang tip, ituturo ko sa inyo pag galit ka na. Breathe deeply and relax. Okay? Pag nai-stress, ito rin, breathe deeply and relax. Ituturo natin sa kanila yung deep breathing mamaya.
kung paano ginagawa yung deep breathing Actually, exercise. lahat naman ng init ng ulo dahil sa sobrang trabaho eh. So, pag medyo lagi ka ng ganito, tignan mo, baka yung trabaho mo ay sumosobra na sa kaya mo. Sumosobra sa kaya. So, kung meron kayong mga comments, ito yung mga tips natin. Tapos sa breathe deeply, ikot tayo, Doc Lisa. Dito tayo naman sa next topic natin. Ikot tayo dito. Sige. So, bukod sa anger na kailangan babawasan natin, ito naman ay napakahalagang tip. Depression. Ha? So, paki-share po itong video natin. Paki-like. Kanina nga nung pinapractice namin to, nire-review namin to maigi, nakita ko, feeling ko God's will tong video. Marami tayong matutulungan kasi maraming kababayan natin, mga depressed, galit, nervyos, pero hindi nila alam anong gagawin eh. Hindi nila alam. Minsan, lalo mo nilalabas yung galit mo, lalo kang magagalit, di ba? Lalo mo inaway, paano aaway siya ulit eh? Hindi, pang family members din to. Para alam nila how to deal doon sa mga kasama nila sa bahay na may ganitong problema. Baka kayo yung makakapagpalamig ng ulo nila. Tsaka kayo yung laging available psychologist sa bahay eh. Kaya dapat alam nyo ang gagawin nyo. Yes. Papakita ko muna sa inyo ang pampalamig ng ulo ko. Number 1. Ito yung pampalamig ng ulo. Sige. Ako yung taga-sermon. Yan. Pampalamig ng ulo para sa bayan. Pag mainit ang ulo, yan. Makita mo lang si Doc Lisa. Happy na. Diba? Pag masaya si Doc Lisa, masaya. Hindi, marami kasing mommies, problem din to ng anak nila. Kaya itinuturo natin. Yan. Okay. Na-focus natin. Ito naman. Ito, napakaganda nito. Depressed ba kayo or malungkot lang? Ha? Kasi ang depression, hindi siya biro-birong sakit. Ito, pakita natin yung picture, Doc Lisa. Seryosong kondisyon ng depression. Merong namamatay dito, di nakakatrabaho. Tsaka ang depressed, para siyang paralyzed. Pareho daw ang depressed sa paralyzed. Yung mga paralyzed na lumpo, na may polio, pareho ang kondisyon nila. Kasi pag depressed ka, hindi ka rin makalakad, hindi ka rin makagalaw. Nakalakad ka, pero wala kang lakas maglakad. Paano yung utak nila ay may depresya? Okay? Hindi mo pwede sabihin, sa isip mo lang yan, baliwala yan. Meron talagang problema. So, ang depression, hindi nakaka-function yung tao. 10% ng Pilipino ay may depression. Sa US, mataas na cause of disability. 10 to 20%. Karamihan na didepress babae. Pero meron din lalaki. At maraming klaseng depression na papakita natin sa inyo. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo nadidepress. Ito, ha? Ang utak natin, merong nerve cells. Dito nag-umpisa yan, Doc Lisa. Merong milyon-milyon nerve cells. Ito yung parang isang paanong nerve cell. Tuloy-tuloy yan. Tapos meron siya parang ulo dito. Tapos magkoconnect siya sa susunod na nerve cell. Tuloy-tuloy ang connection yan eh. Palagay natin, ganito, Doc Lisa. Pakita mo kami, 2 shots. So, palagay natin, gusto ko utusan yung kamay ko na isara. I-try nyo. Gusto ko isara. Sinara ko. Ano nangyari? Yung utak ko nagsabi na isara mo, yung brain ko. At dahil sinabi ko, isara mo, may nerves, may utos yan, tuloy-tuloy. Bumaba dito, mabilis yan, mabilis. Tapos, sinara ko. Kasi inutos ko pero may delay Ganon din nangyayari sa nerve cells natin. So, naglalabas siya ng mga chemical para mag-utos. Yung sa paggalaw at sa emosyon. Tingnan nyo tong nerve cells. Focus natin, Doc Lisa. Ang nerve cells natin, meron siyang special chemical na napakaganda. Napakaganda nito. Mahahay kayo ng natural na hindi ba? Nakita nyo itong mga pula-pula? Yan ang serotonin at norepinephrine. Yan ang pampahappy. Yan ang pampasaya. Ang dami-dami. Pampasaya. Ha? Pag marami ka nitong serotonin, marami ka norepinephrine, sobra-sobra kang saya. Sobra-sobra kang saya. Ano nangyari? Meron kang norepinephrine, may serotonin, nag-open itong channel. Nagbubuka. Dumikit ang pula, parang candy to, M&M, maganda. Umopen, ang ganda ng daloy, sobra ka happy, ang ganda ng pakiramdam mo, healthy ka, ang baba ng blood pressure, happy, tuloy-tuloy. Pero, ang mga taong depressed, ano nangyayari sa mga taong depressed? Sa mga taong depressed, kulang ito.
Kulang sila nito, Doc Lisa. Ito normal ha, dito tayo, ang gusto natin. Kayong mga nalulungkot, kayong mga depressed, ganito nangyayari. Katiting lang. Ano lang, Doc Lisa? So, katiting lang ang laman, di ba? Ang konti ng laman, di ba? Kulang ka sa serotonin, kulang ka sa norepinephrine, mababa ang level sa katawan. At dahil mababa, kita mo nangyari, nagsarado. Nagsuros siya. Kaya nalulungkot kayo, ito sarado siya. Kita mo, itim mo, sarado dito. Ito sarado din dito. Okay, close siya. Kaya nalulungkot yung tao. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano dadami itong serotonin natin. From marami, mababawasan. Okay? May mga tao, hindi maganda yung ginagawa. Siguro, ikwento ko na rin ngayon. May mga tao gumagamit ng droga, illegal drugs, na nagagalaw nila itong mekanismong to. Ang nangyayari, pag gumagamit ka ng illegal drugs, may mga illegal drugs, ang ginagawa niya, inuubos niya lahat to. Itong mga pula-pula, biglang ilalabas niya. Yung mga masasamang droga, biglang ilalabas niya. Kaya pag nilabas mo itong pula-pula, sobrang happy yung tao, sobrang high. Isipin mo, okay yun sobrang high. Ang problema, inubos mo siya. So, na-high ka ng 8 hours to 24 hours. After that, madidepress ka naman. Madidepress ka na naman kasi inubos mo. So, hindi maganda yung ganong mekanismo. Gusto natin natural way. Paano yung natural way na papataasin natin ito? Ngayon, tingnan natin. May depression ba kayo or wala? Kung meron kayong comments, pwede nyo i-comment. Ito po ang sintomas ng depression. May 11 symptoms. Kung meron kayong 5 dito, kung meron kayong 5 nitong sintomas, pakita natin, Doc Lisa. If you have 5 of these symptoms, ibig sabihin, meron ka ng depression if you have 5 of these. So, isa-isayin natin, bilangin nyo Pero ang sintomas, dapat 2 weeks mo nararamdaman. 2 weeks. Sige, dito. Number 1, loss of interest or enjoyment in normal activities. Sabihin, hindi ka na masaya sa ginagawa mo pang araw-araw. Kung dati, happy ka sa trabaho, happy ka mag-shopping, happy ka kausap yung mga kaibigan. Ngayon, wala na akong gana Kung 2 linggo, ganito pakiramdam mo, 1 na yon 1. Kailangan makalima. Pag 5, depressed na yon. Number 2, laging sad, laging anxious, nervyos, laging hopeless, parang wala nang pag-asa, ang mundo, ganyan, lagi nang sad. Pag laging ganyan na pakiramdam, 2 points na yon. Number 3, irritable, mainisin, agitated, yung agitated, parang balisa siya. Irritable, balisa, ayan, 3 points yan. Ito, feelings of guilt, laging ako may kasalanan, laging natatakot, wala na akong silbi sa buhay, worthlessness. Yan ang mga symptoms ng depression. Another point yan. Ito, tumataba o pumapayat. May tao kasi pag depressed, kain ng kain May tao naman pag depressed, ayaw kumain. So, pareho yon. Kung sobra ka lakas kumain o hindi ka nagkakakain, symptoms yun ng depression. Ang gusto mo, normal yung appetite mo. Ito, appetite mo, nagbago. Wala nang gana. Ito po, ito tunay na tunay ito. Ito talaga napakahalagang sintomas nito. Tandaan nyo ito, impaired concentration or thinking. Parang yung utak mo, bumabagal. Ayaw gumana. Parang slow motion lahat. Parang mabagal lahat. Yun. Sabihin, kulang ka na sa serotonin at norepinephrine. Fatigue, laging pagod. Umaga pa lang, pagod na. Tulog ng tulog, hindi makatulog. Siyempre, ito ayaw natin to, Kung ito, emergency to. Kung may kaibigan kayo, nagsasabi na gusto nila may gawin masama sa sarili nila, kahit nagbibiro, walang biro-biro dyan. Serious yan sa amin, emergency yan. At alam ko nga, may hotline tayo dito sa Philippines. Hanapin natin. Ito, bigla na lang umiiyak. Unexplained. Walang rason. Bigla na lang umiiyak. Pero kadalasan may rason. Hindi makadesisyon.
di maka-decide, another symptom. So, number 10 to. Number 11, mahina ang sex drive. Okay? Siyempre, mga kalalaki yan, malakas ang sex drive. Pag humina ang sex drive, depressed na sila. Diba? So, papakita natin. Ang dami nang comment, ha? So, kung meron kayong ganitong symptoms, meron kasing depression na malala, na kailangan ng psychiatrist, matindi, hindi na nagtatrabaho, dadali natin sa doktor. Lalo na yung mga kaibigan, huwag kayong mahiya, isama mo sa psychiatrist. Hindi porkes pumunta sa psychiatrist, may sira na. Walang ganon. Sa US, lahat sila may psychiatrist. Eh. Proud ka nga, may psychiatrist ka. Mahalang psychiatrist, 1,000, 2,000 eh. Diba? So, walang nakakahiya doon, para lang siyang magaling magkausap, para lang siyang kaibigan, at pwede siya magbigay ng gamot. Kung marami ka nito, merong major depression. Yun, kailangan ng gamot. Pero may tao, hindi naman umaabot sa 11, Doc Lisa. Eh. Meron kang 3 lang, meron ka lang 4 lang, paminsan-minsan lang. Ang tawag sa kanila, yung paminsan-minsan lang ito, dysthymic disorder. Dysthymia. Less severe form of depression. Medyo malungkot-lungkot lang, pero maaayos pa yan. Ha? At meron ding tinatawag, maraming Pilipino may ganito, bipolar. Manic-depressive. Alam niyo yung bipolar, manic-depressive? Yung minsan depressed, minsan manic over hyper. Ang symptoms niya, minsan malungkot, wala siyang silbi. Minsan naman, sobrang yabang. Ito, inflated self-esteem. Tingin niya siya na pinakamagaling sa buong mundo. Hindi na natutulog, salita na ng salita. Ito, manic to, salita ng salita. Hindi makontrol yung pag-iisip. Distractable, yung biglang iisipin kaliwa, mamaya kanan, mamaya ibang topic, mamaya ano naman topic. Risk-taking, talagang risky, talagang magpapatakbo ng mabilis, irritable at mali ang judgment. Yan ang manic. Ito kailangan ng gamot. Ito kailangan siya ng gamot. Ha? Yan kailangan niya ng gamot. Saan nakukuha ang depression? Number 1, namamana. Kung meron kayong pamilya na si nanay, si tatay, nervyos din namamana. So, depression, mamaya, nervyos. Nervyos namamana. Kung nanay mo, nerbyosa, usually mahahawa. May isa ong bata, pwede makuha yung gene eh. Pero, makokontrol naman yan. Number 2, nadidepress yung sobrang stress. Nagkaroon ng problema sa pamilya, may namatay. Ano ba pinakamalungkot na bagay sa buhay natin? Alam mo anong number 1 pinakamalungkot, Doc Lisa? May points siya ng stress. Eh. Ang pinakamatinding stress, pag namatay yung partner mo. Yan ang pinakamalungkot na yung asawa. Kaya minsan nga, pag namatay yung lalaki, namamatay yung babae. Pwera lang kung hindi loyal si lalaki o hindi loyal si babae, yung iba natutuwa pa, pero bihira naman yun. Pero sa stress level, number 1 yung may nangyari sa partner, may namatay yung magulang, number 2, stress level yan. Ang isa pang stress level, yung natanggal sa trabaho. Natanggal yung na-fire ka, nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam. Yun, very stressful. So, yun yung top 3 causes ng stress. Isa pang nakaka-depress yung sakit. Diba? Kaya tayo nagtuturo, diba? Health is wealth. Na-stroke, nagda-dialysis, may cancer, may matinding sakit, nakaka-depress. Understandable yun. Number 4, hormonal changes. Doc Lisa, meron ba hormonal changes? Malapit na regla, nagme-menopause, sa mga kababaihan, comment kayo, parang iba ugali ko pag malapit na mag-mens, di ba? Mas irritable, yung iba mas nadidepress din. At ang isa pang cause ng depression, alcoholic, bawal uminom ng alak, nagdodroga. Katulad ng sinabi ko, sa droga, inuubos tong happy hormones, naubos, wala na natira. Paano sa droga? Tsaka minsan, kulang sa vitamins. Ha? So, papakita natin ang tips paano maging happy. Pero itong tips ko, para lang to sa mild depression. Ha? Hindi to pwede talaga sa depressed na nakakulong na lang. Yun talaga kailangan ng doktor. So, pakita natin, Doc Lisa, how to be happy tips. Tulungan ako ni Doc Lisa. Ito pala, babalik na rin ko. Ang ganda ng board natin, ha?
Decide to be happy, di ba? Kayo mga OFW, nasaan man kayo, magde-decide kayo na gusto kong maging masaya. Di ba? Talagang gusto niyo maging masaya. Kasi kung gusto niyo maging malungkot, number 2, gamitin mo lahat ng talento. Pwede naman kayong kumanta. Di ba, Doc Lisa, Facebook Live? Pwede kayong sumayaw, kung ano man. Pwede kayong mag-comment, mag-drawing. Maganda yung nagpe-painting. Nakakabawas ng stress. Ito gusto ko play, sa mga kalalakihan. Gusto maglaro. Bata, matanda, walang bawal. Magsaya, maglaro sa garden, maglaro ng patintero kahit matanda na. Play, be playful, pumunta sa mall, magsaya, be happy. Number 40, para sumaya, be curious. Dapat, 'di ba, katulad ito, 'di ba? Itong health tips natin, 'di ba? Maganda naman itong mga topics na alam mo kahit wala kang sakit, makakatulong ka. Kaya nga po, salamat sa pag-share ng ating Facebook Live para maraming Pilipino ang maging happy at iwas na tayo sa mga away-away. 'Di ba? Be happy tayo. Be curious, 'di ba? Ano ba itong mga sakit na to? Aralin natin. Ano ba itong iba't ibang bagay? Aralin natin, para gumana yung utak natin, Papaandarin mo itong mga pinapakita kong mga serotonin at norepinephrine. Papaandarin natin yan sa taas. Papaandarin natin yan, So, itong happy tips ko, papadamihin natin to. Nanonood kayo ng FB Live namin, tingin ko, dumami na yan, Mamaya, dadami yan ng 20%. Makita mo si Doc Lisa, dadami na yan. Count your blessings. Siyempre, papasalamat tayo sa Diyos na kahit maliit lang ang blessing. Ako, ang blessing ko ngayon meron tayong FB Live. Yan, blessing natin yan. So, like yourself. Kailangan mahal mo sarili mo. Pamper yourself, diba? Paano ba, Doc Lisa, magpa-pamper yourself? Massage, maligo. Yes. Paggupit ng buhok. Paggupit ng buhok. Okay then. Enjoy close friends. Malaking tulong kung meron kayong mga kaibigan. Diba? Enjoy close friends. Find positive people. Mga positibong tao ang kasama nyo. At volunteer. Pag tumutulong kayo sa ibang tao, syempre magiging mas masaya. Ito. Next 10 tips. Ito, happy thoughts. Laging masaya tayo. Happy thoughts. Yan. Be happy. Happy lang iniisip, di ba? Ito, happy news. Dito na lang kayo sa health news. Laging happy news. Kasi kung ano laman ng utak, yan din Laugh. Maging masaya, tumawa, manood ng mga comedy. Follow your heart. Kung anong tingin mo, mission mo sa Diyos, anong gusto mong gawin. At ito tuturo natin mamaya, eat healthy, Kain ng masustansya para maging happy. Exercise. Naman, Doc Lisa? Focus mo sa akin. Exercise. Pampadami yan nitong mga serotonin and norepinephrine. Yung pag-exercise. Bakit? Pag tumatakbo ka, nagja-jogging ka, nag-exercise ka, merong runner's high yan So, may lumalabas na mga endorphins sa atin. Maganda yan. Find the right work. Hanapin mo yung trabaho na babagay sa'yo. At ito ang pampasaya natin lahat. Tulog, di ba? Tulog. At para sa mga ka-FB natin, be in love. Okay? Be in love sa isang partner lang. Loyal ka sa partner mo. At pag lagi kang in love, siyempre masaya ka. And last tip ay magdadasal at believe. Maniwala ka na kaya mong gawin at may faith ka. Diba? Yan ang tips natin to be happy. Add ko lang, Doc Lisa, yung mga happy foods. Nandito yung list ko ng happy foods Papakita na lang natin yung list. Itong ginawa ko na, tinype ko na nga Yan. Okay, ito pampasaya. Skim milk, pampasaya. Meron siyang tryptophan. Okay, dito. Doc Lisa, hawak. Sige, thanks. Second, chocolate. Huwag naman masyado maraming chocolate. Konting chocolate lang, pwede na. Okay, meron siyang anandamine na pampasaya. Ito, pampasaya, carbohydrates. Diba, Doc Lisan? 2 cups of rice ka lagi. Ito, pampasaya, rice, bread, noodles. Pero, huwag naman sobra dami. Diba, meron siyang serotonin. Ito, tinype ko to Oily fish, isda, pampasaya. May omega-3 fatty acids.
Siyempre, ito pampasaya ko, saging, di ba? 2 bananas a day can keep the doctor away. May tryptophan na nako-convert sa serotonin. Yung saging may benefit talaga. Broccoli, gulay, ha? Pampasaya natin to. Spinach, nakita niyo ba si Popeye? Manood kayo ng Popeye movies, cartoon. Pag si Popeye natatalo na, kakain siya ng spinach siya, biglang lalakas siya. Tunay po, kakaiba ang folic acid ng spinach. Meron siyang 250 grams of folic acid. Beans, soy milk. Napakaganda. Nuts, ang mani, healthy po. Kahit may arthritis, hindi naman po bawal, ha? Ang bawal lang yung gouty arthritis, pero pwede pa rin kumain pa konti-konti. Talagang marami ng pag-aaral, magandang nuts. May selenium, talagang concentrated yung vitamins niya. May vitamin E. Coffee, nakakasaya, pero wag lang masyado madami. Hanggang 2 baso maximum. Kasi pag sobrang dami ring kape, baka manginig naman, di ba? Okay, lipat tayo dito, Doc Lisa. Salamat sa mga comments. Salamat sa panonood. Yes, reverse natin. Meron akong magandang mga tips dito para sa kanila na naihanda. Okay. Proven ways to help a friend with depression. Okay, may konti. Tuturo to ni Doc Lisa. Yan, ang ganda nito. Ito po, kailangan to na buong bayan natin kasi mas marami naman ang hindi depressed. 10% lang ang depressed. Diba? Ito hindi. Para sa gustong tumulong sa kaibigan, ito po ang gagawin ninyo. Dito tayo, Doc Lisa. So, number 1, pag kumakausap kayo, diba, sa Facebook lang, ang daming depressed. Ito, ang first step ay makinig sa kaibigan. Makinig. Huwag mo na magsalita. Huwag mo sabihin, bale, wala lang yan di ba? So, makinig. Dito tayo sa number 1, Doc Lisa, sa kaliwa yan. Okay, makinig muna. Hayaan mo muna siya magsalita. Okay lang yon. Nakakatulong ka na. Basta nakikinig ka lang. Number 2, dito tayo. Be positive in your approach. Huwag mo siya i-judge na mali siya. Walang mali, walang tama, walang negatibo. Basta tulungan mo lang siya. Tulungan mo lang siya. Misa pakikinig lang, okay na Pag ini-encourage natin siya, dapat din yung realistic. Huwag din naman yung hindi tunay. I-encourage natin siya. Kaya mo to, gawin mo to, mag-try tayo pa konti-konti para mas malabanan niya yung depression. At mas maganda kung nandun ka sa kanya, kung kailangan niya tumawag, meron siyang problema. Ito. It's nice to be with a friend. Be there for him. Tapos, syempre, iwas tayo sa droga tsaka sa alak. Kasi lalo lang lumalala Magiging cycle yan Magiging cycle yan Kasi pag alak nga, makakalimutan mo sandali, babalik naman agad. So, maraming nagiging aksidente, may namamatay sa drug overdose, alcohol abuse. At mas maganda, meron siyang mga kaibigan. Help him get socialized. Karoon na ibang kaibigan. At huli sa lahat, hahanap tayo ng professional help pag kailangan. Pakita ko to, Doc Lisa, ang dami ko na-prepare. Yan sa nervyos, yan na nangyari sa utak natin. Okay, so, pakita ko lang, Doc Lisa, very short. Ang ganda nito mga topic Hindi ko mapaikli So, ang talagang nagko-control ng emosyon natin ito itong amygdala. Itong amygdala. Normally, pag meron tayong nakita sa mata, na amoy, narinig, iikot mo na sa utak. Sasabihin ng utak, ay, huwag kang matakot, okay lang yan. Hindi aabot dito sa amygdala. Ito yung emosyon Pero, pag meron minsan, may pagkakataon, pag galit ka, nag-shortcut, pag may naamoy ka, may narinig ka, diretso dito sa amygdala. So, may naamoy kang usok, magre-react ka, may narinig kang may sumisigaw na bata, talagang tatakbo ka agad. Paano? May shortcut dito na shortcut Kaya tayo na-stress minsan. Yan ang anatomy of anxiety. Pakita ko sa iyo. Yan ang sintomas ng... Ito naman, nervyos naman tayo. Depression, nervyos, medyo magkalapit yon. Sa nervyos naman, ito gagawin ninyo. Ang dami nagtatanong sa akin, anong gagawin? Isip niya, lumalabo ang paningin, parang nabubulag pa nga yung iba, hindi makalulon,
Lakas ng kabog ng dibdib, may nervyos. Hindi makahinga, hindi makahinga. Nanginginig ang kamay. 'Di ba? Nanginginig. Pinagpapawisan, nervyos. Ito, jelly-like legs, parang hindi na makagalaw yung paa. Ayan, parang gusto na tumakbo. Yan ang sintomas ng nervyos. Meron ba kayong ganito? Salamat sa lahat ng comment, lahat na nag-share. Tingin ko isa to sa pinakamagandang topic natin. Ito ang klase ng nervyos, ha. May taong nervyos na basta nervyos sa buong mundo siya. Generalized anxiety disorder or GAD. Talagang takot siya sa lahat ng tao, lahat ng bagay. GAD. Meron ka ba nito? Ito, tuturuan ko kayo. Panic. Ito, alam na alam ko itong panic. Panic attack. Mag-comment po kayo kung may panic attack kayo. I-share nyo sa tao may panic attack. Biglang aatake ang nervyos. Tapos nanginginig, hindi makahinga. Sudden, quick hit of terror, tapos trembling and difficulty of breathing. Ito, may tips ako anong gagawin, ha? Kasi delikado na itong panic attack. Obsessive compulsive, yung linis na linis ng kamay, kulit ng kulit, gustong gawin ng isang bagay, na-obsess, gustong kumita ng pera. Yan, isang klaseng sakit din yan. Meron din tinatawag na post-traumatic stress disorder, yung mga galing sa gera, di ba, Doc Lisa? Galing sa gera, tapos pag-uwi nila, na-stress sila. Meron ding mga phobia, Doc Lisa? Mga phobia? Oo. Meron phobia kung yung iba takot sa gagamba, yung iba naman takot sa ipis, yung iba takot sumakay ng eroplano, o takot sa matataas na lugar, o takot sumakay sa elevator kasi masikip, parang hindi sila makahinga. Ito, baka maraming kababayan natin may ganito, Doc Lisa. Social anxiety disorder. Takot sa tao. Takot makipag-usap. Diba? Takot Takot sa makipag-usap. Ano, bakit takot? So, papakita natin yung mga tips, ha? Anong gagawin nyo? Ito, napakaganda nito, Doc Lisa. This is the best. Sa lahat po na nakikinig, paki-like, paki-share, ulit-ulitin nyo na lang to. Tips on how to handle a panic attack. Ha? Alam ko, maraming Pilipino may ganito. Ako naka-experience nito. Yung bigla ka nalang ninenervyos, talagang nagpapawis, parang may mainit sa ulo mo, kahala mo mamamatay ka na, feeling mo wala ka ng control sa mundo. Yan ang panic attack. Pero kung naka-experience na kayo nito, alam nyo, mga 30 minutes lang yung atake. Kasi biglang naglalabas ng epinephrine yung katawan mo, yung nervyos. So, number 1, gagawin nyo, huwag matakot. Don't be afraid. Relax lang. Temporary lang yan. Dati, nalampasan mo na yan. Malalampasan mo din ngayon, ha? Para sa akin, isang tip talagang relax lang, upo lang, ha? Huwag ka munang gagawa ng kung ano-anong bagay. Number 2, move. Pwede ka maglakad-lakad konti. Tingin-tingin sa magandang bagay, ha? Lilibangin mo sarili mo. Pwede ka makinig sa music, yung music na nakaka-relax. Mag-isip ka ng ibang bagay para mawala yung utak mo sa panic. Tapos, kung isa pa sa akin, pwede mo hinto yung ginagawa mo. Kung may trabaho o ano, iwan mo muna. Iwan mo muna. Gusto mo na tumakas, pahinga ka muna. Ha? Okay lang naman hindi ka naman masesesante. Sabi mo, punta ka muna minsan sa banyo, nakaka-relax Kaya nga tawag comfort room Tago ka muna sa banyo sandali. Ha? So, habang may panic. Number 3, tulad na sinabi ko, marami nagko-comment, kung meron kayong galit, meron kayong nervyos, meron kayong depression, dapat magsalita. Kasi pag nagsasalita ka, mailalabas mo yung takot mo. Call someone, tumawag ka sa kaibigan, magsalita, magdasal, kung ano yung gusto mong dasal, para mawala yung maubos yung nervyos. Number 4, deep breathing exercise. Tuturo ko to sa inyo paano huminga ng malalim para ma-relax. At number 5, magtiwala sa sarili na kaya mo to. Pakita ko, Doc Lisa, yung deep breathing exercise. Focus mo sa akin. Okay. So, pag magdi-deep breathing exercise tayo, ganito po ginagawa natin. Ang nervyos kasi, ganyan hingal Ganyan ang nervyos. Hinga ka na hinga. Ganito po nangyayari ng panic attack. Yung iba, nangangapal. Alam ko yan.
namamanhid ang kamay, namamanhid, against the light ba? Namamanhid ang kamay. Yung iba, pag malala, yung nag-hyperventilate, naninigas, gumaganito yung daliri, gaganyan. Yung iba napaparalyze, hindi na nakagalaw, nasa kama na lang, nakahiga. Ano nangyayari doon? Sumusobra kang hinga, daming oxygen pumasok, naubos yung carbon dioxide, kaya naninigas. Kaya yung iba, binibigyan natin ng brown bag, brown bag technique. Pero ang tinuturo kong deep breathing, yung malalim pero mabagal. Yan. Hinga malalim. Ito, hindi ka ma-hyperventilate. Hinga. Sabayan niyo po ako. Hinga. Mga 5 seconds. Tapos, pag nakahinga ka na, pigil. 5 seconds. 1, 4. Exhale. Dahan-dahan ang exhale. Dahan-dahan. Mas matagal, mas maganda. Tapos, hinga ulit, dahan-dahan. Pigil para ma-absorb yung oxygen. Exhale. Mas mabagal, mas maganda. In 1 minute, kung kaya mo huminga ng 2 beses lang, okay lang yun. Pero malalim at mabagal. Bababa ang blood pressure. Bababa yung heart rate. Mababawasan ng stress. At mas mawawala yung panic attack. At malay mo, dadami ang like, tsaka dadami ang share. So, yan po ang panic attack, ha? Lilipas din yan. Hindi ka mamamatay niyan. Hindi ka naha-heart attack. Panic attack lang yan. Ha? Sabi ni Doc Willie, hindi kayo mamamatay. Okay lang yan. Labanan mo yan. Makakaya mo yan. Lilipas din yan, di ba? It will pass. Yan ang sabi ng mga wisdom natin. Doc Lisa, pakita ko na ito. Tapusin ko na ito. Ang ganda kasi. Ito, deal with anxiety and stress. So, summary natin, para mawala ang stress, healthy diet. Number 2, relax and sleep for 6 to 8 hours. Ito, tinuro ko na sa inyo, ha? Deep breathing exercise. Ang ganda pa ng post niya, oh. See? Number 4, exercise, ha? Pampasaya yan. Maglakad. And laughter is the best medicine. Tingnan ko nga, meron pa ba ako na-prepare? Yun lang ang na-prepare natin dito. So, yan po ang ating part 1. Ako, overextended tayo sa part 1. Sige. Sana po nakatulong tayo sa mga late tuners. Paki-share lang ating video. Yan, ang dami. Siya daw, lagi ninenervyos, panay punta niya sa CR. Correct. Correct yun. Meron pa ako sikreto para sa mga may nervyos. Pumunta ka sa isang CR na favorite mo. Pumunta ka sa isang favorite cubicle. Di ba maraming toilet, di ba? May mga 4-5. Pumili ka na isang favorite mo, kaibigan mong doon ka na magsuki, doon ka na laging pumunta. At pag nandun ka sa favorite cubicle mo, relax ka. Pag na-stress ka, punta ka doon. Kaya nga tinawag na comfort room, di ba? Comfort, pamparelax. Relax, rest, di ba? Rest room, comfort room. Kaya nagpaparelax sa atin doon. Okay? Ang ganda po, makinig sa inyo. Doc Lisa, ito ang number 1 psychiatrist ko. Bigyan mo siya ng final words para hindi kabhan ang ating mga kababayan. Yes, pag naramdaman nyo na parang ninervyos kayo, nanginig kayo, Tawagan si Doc Lisa. tawag kayo dito. O kaya naman, upo lang kayo sa isang corner. Tapos, mag-deep breathing. Tapos, mag-isip ng maganda or maaliwalas. At isipin nyo, 5 minutes lang, mawawala na yan. So, kailangan iisipin natin yon. At yung aking mga nakitang mga kaibigan, babatiin ko lang si Mary Ann Vicencio Odiamar, Grace Felasol, Jeffrey Lambarte, si Lady Red Mejia. So, nakita ko sila lahat sa Manila Doctors the other day. Hello, at pag nasa lubong ko kayo, babatiin ko rin kayo. Okay, maraming salamat po. Ito lang po ating part 1. Nasobrahan na ako sa part 1 sa ganda ng topic natin. Babalik kami para sa part 2. Salamat po sa pag-like at sa pag-share para matulungan natin maging happy ang bansa, mabawasan ang nervyos, mabawasan ang depression, lumakas ang bayan natin kasi health is wealth. Yan ang message natin.
Health is Wealth from Doc Willie at Doc Lisa. Babalik po kami in a few minutes para sa ating part 2. God bless po.